Celebox. Pagkatapos makagraduate ni Maris Chanco sa kolehiyo ay pinurso niya ang pagtayo ng sariling negosyo. Ngunit nang malugi ito ay wala siyang choice kundi ipasara ito at maghanap ng trabaho. Ngunit sa dami ng kanyang inaplayan, babagsak pala siya sa kanyang dating nobyo na si Kyler Fulkerson na isa ng gobernador. Mabilis siyang pumirma ng kontrata bilang private assistant nito dahil sa pagkadesperada. Paano kung malaman niyang may hidden agenda ang binata sa kanya at hindi niya nabasa sa kontrata na magiging sugar baby siya nito? Magawa niya pa kaya itong tanggihan o sasabayin niya na lang ito hanggang sa sila'y parehong magkagustuhan at mauwi sa tunay na pagmamahalan? Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo, friend? Tanong ni Joan habang inilalagay ang isang maliit na display vase sa kahon. Baka naman may paraan pa para maisalba to. Sayang naman kasi lahat ng pinaghirapan mo. Narito ngayon sila Maris sa kaniyang maliit na shop para magligpit ng mga natitirang gamit. Napahinto siya sa pagkuha ng mga gamit sa istante at tumingin kay Joan. Pilit siyang ngumiti kahit bakas sa kaniyang mga mata ang kalungkutan. Alam mo, Jo, isang linggo ko nang pinag-iisipan to. Kahit gusto ko pa mang ituloy, hindi na talaga kakayanin eh. Imbis na magpakatanga pa ako dito, mas mabuti nang isara ko na talaga to bago pa mas lumaki ang utang ko para lang maisalbang negosyo ko. Napabuntong hininga si Joan sabay upo sa lumang stool. Pero friend, negosyo mo to, pangarap mo to, at alam kong mahalaga to sa'yo, hindi ba? Saksi ako magmula nung umpisahan mo to. Nangihinaing lang ako na susukuan mo na to. Dugo at pawis pa naman ang naging puhunan mo dito. Iginala ni Maris ang paningin sa paligid. Yung dati niyang masigla na shop kung saan halos araw-araw ay puno ng tao, ngayon ay parang bodega na lang. Oo, pangarap ko to. Pero hindi naman ibig sabihin na dahil pangarap mo, hindi ka na pwedeng mag-give up. Lalo na kung hindi na siya nag-work. Minsan kailangan mo ring tanggapin na baka hindi talaga ito ang para sa'yo. Tumahimik si Joan saglit, tila nag-iisip ng sasabihin. Pero anong plano mo pagkatapos nito? Magpapahinga ka muna o may iniisip ka na bang bagong gawin? Pinulot ni Maris ang isang lumang poster ng grand opening ng shop niya noon. Tiningnan niya ito ng matagal. Tila inaalala niya ang panahong iyon na punong-puno siya ng saya at excitement. Hindi ko pa alam, Jo. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano magsisimula. Nasabi mo na ba to kila tita? Alam na ba nilang ginawa mo to? Mapait siyang napailing-iling. Alam mo namang ayoko nang dumagdag pa sa problema ng mga magulang ko, Jo. Nahihiya na nga ako kasi hindi man lang ako makapag-abot sa kanila kahit man lang pang-grocery. Dadagdag pa ba ako sa isipin nila? Sapat na yung sakripisyo nila para mapagtapos ako ng college. Kung kailangan kong dumaan sa butas ng karayom para magsimula ng hindi humihingi ng tulong sa kanila, gagawin ko. Ano ka ba? Anak kanila, friend. Maintindihan kanila sa kalagayan mo ngayon. At saka sa ganitong sitwasyon, dapat pamilya mo ang karamay mo. Alam ko naman yun, Jo, pero sa ngayon, kaya ko to nang mag-isa. Kapag talaga dumating sa puntong hindi ko na kaya, siguro, dun pa lang ako magsasabi sa kanila. Tumayo si Joan at lumapit kay Maris para gawaran siya nito ng mahigpit na yakap. Anong mag-isa ka dyan? Nandito kaya ako para sa'yo. At kilalang kilala kita, friend. Alam kong hindi ka sumusuko ng basta-basta. Kaya alam kong magiging maayos din ang lahat at makakabangon ka rin. Ngumiti si Maris, kahit ang bigat-bigat sa dibdib niya. Salamat, Jo. Ang hirap kasi minsan, alam mo yun, parang kahit anong gawin ko, hindi sapat. Pero sige lang, laban pa rin. Wala naman akong choice, hindi ba? Naiintindihan kita. Basta kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Huwag kang mahiya sa akin, okay? Kung kailangan mo ng makakausap, ng payo, o kung ano pa man, 24/7 akong nandito para sa'yo. Teka, sigurado ka bang 24/7? Baka naman kapag inistorbo kita ng 2:00 ng madaling araw, ipahabol mo ako sa aso niyo. Natawa silang pareho sa naging biro niya. Ikaw nga ang kaibigan ko. Nagagawa mo pa rin kasing magbiro kahit problemado ka na. Pero seryoso ako ha. Kahit 3:00 pa yan,
Pwede mo akong gambalain. Napahagikik si Maris. Kahit papaano'y gumaan ang loob niya. Ang swerte ko talaga sa iyo, Jo. Sana lahat ng kaibigan katulad mo. Sus, tama na ang dramahan. Balik na tayo sa ginagawa natin. Nagsimula na ulit silang magligpit ng mga gamit. Pero sa likod ng isipan ni Maris, iniisip niya kung ano ang susunod niyang hakbang matapos to. Marami siyang gustong gawin, pero wala siyang pera para roon. Basta ang alam niya lang ay kailangan niyang makabangon kahit hindi pa niya alam kung paano. Uy friend, may balita ako sa'yo. Isang good news at isang bad news. Makalipas ang 1 linggo, habang abala si Maris sa paglilinis sa harapan ng maliit na bahay na tinutuluyan niya, biglang sumulpot sa tabi niya ang kaibigan. Ay putik, ano ka ba Jo? Ba't bigla-bigla ka nalang sumusulpot? Aatakihin ako sa puso dahil sa'yo eh. Bulalas ni Maris na halos mabato niya ng walis ang kaibigan dahil sa gulat. Nakasuot na ang kaibigan niya ng uniforme para pumasok sa pinagtatrabahuhan nitong butik sa mall bilang sales lady. Pero ano ba yung balita mo? Ayun nga, ano gusto mong unahin ko? Yung good news ba o yung bad news? Napaisip naman si Maris sandali. Yung bad news na lang kahit malalaman ko naman pareho. Okay, so ang bad news ay hindi pa rin hiring sa work ko, friend. Ang tagal nga nilang magdesisyon eh. Kahit sabihin kong masipag ka at may experience sa pag-sales talk, wala talagang lusot eh. Ganon? Ano ba yan? Kailangan ko pa namang makahanap kaagad ng trabaho. Paubos na kasi ang natitira kong budget. Araw-araw na ngang itlog ang inuulam ko para makatipid. Konti na lang talaga magkakasyal na ako nito sa katawan. Reklamo niya matapos malaman ang balitang yon. Eh ano naman yung good news? Siguraduhin mong good yan ah. Ayun na nga. Alam mo ba, may magaganap ngayon na malaking job fair dyan sa munisipyo. Ngayong araw mismo, ang daming companies daw nakasali. Pwede kang mag-try doon. Paliwanag ng kaibigan niya. Talaga? Ba't hindi mo agad sinabi? Kaloka ka? San banda sa munisipyo ba? Nanlaki ang mga mata ni Maris sa nalaman. Sa convention hall ng munisipyo. Magsisimula na yun maya-maya kaya abot ka pa kung magbibihis ka na kagad. Hindi na nagdalawang isip si Maris. Agad siyang tumakbo papunta sa kwarto. Jo, hintayin mo ako. Bibihis lang ako ng mabilis. Sigaw niya habang naghahalongkat ng may susuot. Kalma lang, may oras ka pa naman eh. Yung mga dokumento mo, may mga extra copy ka ba? Natatawang sigaw ni Joanne mula sa sala. Meron, laging handa ang beauty ko no? Sagot ni Maris bago bumalik ng sala na may hawak ng folder at nakabihis na. Ihahatid na lang kita sa mga makakasama mong dadalo rin sa job fair para may kasama ka ha. Don't worry, mga kakilala mo rin sila. Remember sila Rose at Kate? Hindi na kasi kita masasamahan dun eh. Baka malate na ako sa trabaho. Pahayag ni Joanne sa kalagitnaan ng paglalakad nila sa kalsada. Ah oo, natatandaan ko pa sila. Tsaka okay lang yun Jo. Mas mahalagang trabaho mo. Ilang sandali pa'y nakita na nila ang makakasama ni Maris na kasalukuyang hinihintay na sila. O siya, good luck sa inyo ron ha. Ingat kayo. Paalam ni Joanne nang mauna na itong sumakay sa jeep. Pagdating nila Maris sa convention hall, agad silang sinalubong ng mainit na paligid at mga ingay mula sa maraming tao na narito. Sa kabila ng pagkabahala, pinilit ni Maris na mag-focus. Habang umiikot sila, napansin niyang may ilan sa mga booth ang nag-aalok ng trabaho na pasok sa experience niya. Dito kaya muna tayo, Kate. Aya ng Rose sa isa nilang kasama. Sabay turo sa booth ng isang retail company. Ikaw, Maris, gusto mo rin ba dito? Baling nito sa kanya. Go na muna kayo dyan. Mag-iikot-ikot pa muna ako. Sagot niya habang pinagmamasdan ng iba pang mga booth. Hindi nagtagal, natapat siya sa isang booth na mas malaki kesa sa iba. May logo pa ng kumpanya at naka-uniform ang mga staff. Napakunot ang noo niya nang mapansin ang pila ng mga tao na naghihintay ng turn para magpa-picture sa isang lalaki. Halatang sikat ito sa mga nakapila dahil lahat sila'y masayang tumitili at kumakaway. Ang weird naman nila. Ano ba talaga to? Job fair o fan meet? Bulong ni Marie sa sarili. Ngunit nang mapatingin siya kung sino ang nasa harapan na tinutukoy ng mga ito, nanlaki ang mga mata niya sa pagkabigla. Kyler? Totoo ba? Si Kyler ba tong nakikita ko?
Ito na ba siya ngayon? Pero anong ginagawa niya dito? Bakit siya nandito? Sunod-sunod niyang tanong sa kawalan. Hindi niya kailangang makikita niya ang dating nobyo sa ganitong lugar. Dahil dito ay muli niyang naalala ang huling beses nilang pagkikita. Sariwa pa rin sa isip niya ang mga masasakit na salitang sinabi niya rito noon. Ang kanilang pagtatalo at ang hindi maayos na pagtatapos ng kanilang relasyon. Napako si Marie sa kinatatayuan habang pinapanood si Kyler na masaya at walang sawa nang umingiti sa harap ng kamera. Sa bawat sandaling may nagpapapicture dito. 2 taon na rin palang nakakalipas mula nung makipaghiwalay ako sa kanya. Pero mukha namang maayos na siya ngayon. May bago na kaya siyang girlfriend? Ano na kayang trabaho niya ngayon? Posible kayang siyang may-ari ng kumpanyang to? Iyon ang bumalot sa isipan ni Marie sa mga sandaling yon. Ngunit bigla siyang natigilan nang tumingin si Kyler sa direksyon niya at nagtagpo ang kanilang mga mata. Kaagad nang ngumiti sa kaniyang binata na para bang hindi alintana ang hindi nila magandang nakaraan. Ngumiti ba siya sa akin? Nakilala niya pa ako? Bulong niya sa sarili habang pilit niyang iniisip kung paano iiwas. Hindi siya handa para sa ganitong tagpo, lalo na't nasa ganito siyang estado ng buhay. Maris? Akma na sana siyang aalis ngunit kagad siya nitong tinawag habang naglalakad papalapit. Dahilan para matigilan siya habang nagpapanik. Hi, it's you nga talaga. Bati ni Kyler nang makarating na ito sa harap niya. Mas gumwapo pala siya ngayon, lalo kapag malapitan. Tapos yung boses niya, mas lumalim at mas lalo pa siyang tumangkad ngayon. Sambit ni Marie sa kaniyang isipan habang nakatulala sa binata. Hindi niya maiwasang pansinin ang mga pinagbago nito. Hello, nag-a-apply ka ba rito? Muling pagkausap sa kanya ni Kyler nang hindi siya sumagot sa mga tinatanong nito habang nakatitig lang siya rito. Mas nilakasan din ito ang sinabi ngayon dahilan para matauhan siya mula sa pagkakatulala. Ano nga ulit ang sinabi mo? Nauutal niyang tanong. Bahagyang natawa si Kyler. Ang sabi ko, kung nag-a-apply ka rin ba dito? By the way, proyekto ko palang job fair na to. Ako? Ba't naman ako mag-a-apply sa cheap mong job fair? Sa sobrang kaba at pagkataranta, wala nang naisip si Maris kundi ang magbitiw ng salitang hindi niya pinag-isipan. Nalaglag ang panga ni Kyler ng sandaling marinig yon. Halatang nagulat ito sa sinabi niya. Napahawak naman si Maris sa bibig matapos ma-realize ang nasabi niya. Dahil doon ay hindi na siya naghintay ng sagot mula kay Kyler at mabilis siyang tumakbo paalis. Sinabi niya talaga yun in front of me? Her nerves to say those words? Hindi ko pa nga nakakalimutan yung masasakit niyang sinabi nung nakipag-break siya sa akin. Tapos ngayon, magpapakita siya sa akin at ganun ang sasabihin niya? Bulong ni Kyler sa kawalan. Halatang nasaktan siya sa sinabi ng dalaga at hindi niya yun nagustuhan. Samantala, hingal na hingal si Maris habang nakaupo sa isang bench sa labas ng convention hall. Nasisiraan ka na ba, Maris? Bakit mo pa kasi sinabi yun? Gaga ka, hindi ka nag-iisip. Sermon niya sa sarili habang hinahaplos ang kaniyang dibdib. Nakakahiya ka. Ba't ba kasi bigla-bigla kang nagsasalita ng hindi nag-iisip? Hindi niya mapigilang mapailing habang inaalala ang reaksyon ni Kyler. Kainis! Mukhang nagalit ko siya. Tapos, proyekto niya raw yung job fair. Ibig sabihin, tinuloy niya yung pangarap niya nung sundan ng tatay niya sa politiko. Kung totoo nga, ano kayang position niya? Sa sobrang pagkabisi ko na igapang ang negosyo ko, wala na akong alam sa mga nangyayari. Patuloy niyang tanong sa kawalan. Ngunit kahit isa ay wala siyang makuhang sagot. Nakakainis! Siguro kung hindi ko sinabi yon at nakipagplastikan ako sa kanya, baka siya pa mismong nag-alok sa akin ng trabaho. Buwisit naman oh. Ba't hindi ko agad naisip yun? Matapos ang panghihinayang niya, wala nang nagawa si Maris kundi ang umalis mula roon at umuwi na lang. Wala na kasi siyang mukha na ihaharap pa para bumalik ulit sa loob ng convention hall. Kinagabihan, abala si Kyler sa kanyang opisina bilang provincial governor para pag-aralan ang mga dokumento para sa isang proyekto ng lalawigan. Ngunit kahit anong pilit niyang mag-focus, patuloy na bumabalik sa isip niya ang nangyari kanina sa job fair
at ang sinabi ni Maris. Nakakunot ang noo niya habang pinagmamasdan ng papel sa harap. Hindi niya akalain na matapos ang 2 taon makikita niya si Maris sa ganoong sitwasyon. At higit pa ron, hindi niya akalain na kaya pa rin itong makapagbitiw ng masasakit na salita tulad ng ginawa nito noon. Chip, ha? Bulong niya sa sarili habang pinipigilan ang nararamdamang inis. Hindi niya man lang ba naisip na maraming matutulungan ng proyekto kong yun? Hayes. Naputol ang pagmumuni-muni ni Kyler nang pumasok ang staff niyang si Rowena. Bitbit ang isang tasa ng kape. Sir, ito na po ang kape ninyo. May kailangan pa po ba kayo bago ako umuwi? Umiling si Kyler. Wala na. Salamat po, Aling Rowena. Nang makalis na si Rowena, dinukot ni Kyler ang cellphone mula sa bulsa ng suot niyang pantalon. Agad niyang tinawagan ng isang private investigator na inirekomenda sa kanya ng kaniyang kaibigan. Ilang saglit lang ay sumagot na ito mula sa kabilang linya. Good evening po. Sino po ito? Bungad na tanong ng lalaki. Ako to, si Governor Kyler Fulkerson. Ikaw ba si Leo, yung private investigator? Uy, ikaw pala yan, Governor Fulkerson. Di ko inaasahang tatawag ka po sa akin. Oo, ako nga po si Leo. Ano po ang may paglilingkod ko sa inyo? Leo, kung may ipagagawa ako sa iyo, sigurado ka bang magagawa mo ng maayos at hindi ka papalya? Seryosong tanong ni Kyler na naninigurado. Oo naman po, Governor. Ako po ang pinaka-pinagkakatiwalaan at binabalik-balikan na private investigator. Kaya wala ka pong dapat ikabahala doon. Yun ay kung babayaran niyo rin ako ng sapat base sa kalidad ng trabaho ko. Hindi mo kailangang isipin ang ibabayad ko sa iyo dahil pwede ko pang triplihin ang ibibigay ko sa iyo. Hinay kong magagawa mo ng maayos ang trabaho mo. Sigurado yan, Gov. Malinis ako magtrabaho. Sabihin mo lang po ang ipag-uutos mo at ako nang bahala sa lahat. Tumayo si Kyler mula sa pagkakaupo at tumingin sa labas ng salamin ng opisina. Tanaw ang tahimik na syudad sa ilalim ng buwan. May isa akong taong ipapaimbestiga sa iyo. Gusto kong malaman ang lahat ng tungkol sa kanya. Gaya ng kung saan siya nakatira. Kung anong ginagawa niya sa buhay. Trabaho niya. Basta mga detalye, Leo. Lahat ng importanteng impormasyon tungkol sa kanya. Walang problema, Gob. Sino po bang taong to? Tanong ni Leo habang may naririnig si Kyler na tunog ng pagtipa sa keyboard ng laptop o computer sa kabilang linya. Maris Tiangco. Gusto kong malaman kung anong nangyari sa kanya sa nakalipas na 2 taon. Natahimik ang private investigator habang patuloy na naririnig ni Kyler ang pagtipa sa keyboard kaya hinayaan niya ito dahil mukhang ginagawa na agad nito ang trabaho. Gob, may impormasyon na ako tungkol kay Miss Tiangco. Pahayag ni Leo makalipas ang ilang minuto. Naglakad si Kyler pabalik sa kanyang desk at sinandal ang likod sa kanyang swivel chair. Good. Go ahead. Tell me every important details you've gathered. Unemployed po siya ngayon, Gov. 2 weeks pa lang simula nang ipasara niyang negosyo niyang Mary's Paws and Care, isang pet service business po. Unemployed? Ibig sabihin, possible ngang nandun siya sa job fair para mag-apply. Tapos sasabihin niya lang na cheap ang project ko? Anong problema niya? Pagkausap ni Kyler sa kanyang sarili ngunit sa isip lang yon. Tell me more, Leo. Specifically, bakit niya pinasara? Balik niya sa kausap. Dahil nalugi ito, Gov. May mga utang din siya sa ilan niyang suppliers na hanggang ngayon ay nananatili pa ring utang. May mga utang pala siya, ha? And nagpatuloy ang private investigator sa pagbahagi ng mga nakalap niyang impormasyon tungkol kay Maris. Lalo na sa loob ng 2 taon. Good job. Dahil dyan, text mo sa akin ang bank account mo para isend ko sa iyo ang paunang bayad. Paunang bayad pa lang dahil may papagawa pa ako sa iyo. Ayos ba yun? Alok ni Kyler dito. Ayos na ayos, Gob. Sabihin mo lang kung ano. Ganito yan. Makinig ka ng maigi, ha? Simula bukas, gusto kong sundan mo si Maris at lahat ng gagawin niya o kung saan man siya pupunta ay ibabalita mo sa akin. Kaya mo ba yon, Leo? Walang problema, Gob. Hintayin niyo lang pong mga update ko bukas na bukas din. Good. Yan na muna sa ngayon. Balitaan mo na lang ako bukas. Matapos ang usapan nila, ibinabanan ni Kyler ang linya ng tawag at muli siyang sumandal sa swivel chair. Tinuloy mo palang pangarap mo ng college pa lang tayo na magkaroon ng pet service shop, ha? But unfortunately,
Nag-fail ka. Yan kasi, hiniwalayin mo ako basta-basta. Di sana, natulungan pa kita. Kinabukasan, habang nagmamaneho si Kyler ng sasakyan papunta sa Kapitolyo, nakatanggap muli siya ng tawag galing sa kaniyang private investigator. O Leo, ano nang balita sa pinapagawa ko sa'yo? Gob, sinundan ko siya ngayon at pumunta siya dito sa isang kumpanya para magpasa ng application. Mukhang naghahanap siya ng trabaho. Checkmate. Sabi na nga ba't pumunta siya nun sa job fair para mag-apply? Pagkausap niya sa sarili. Anong pangalan ng kumpanyang yan? Tanong ni Kyler dito. San Lorenzo Marketing Gov, isa sa malalaking kumpanya dito sa bayan. Tumango si Kyler kahit hindi siya nakikita sa kabilang linya. Good. Ituloy mo ang pagbabantay sa kanya. Gusto kong updated ako sa bawat kilos niya. Understood, Gob. Magpapadala ako ng updates from time to time. Pagkababa ng tawag, inihinto muna ni Kyler ang kanyang kotse sa isang tabi. Binuksan niya ang contact list sa kanyang cellphone at hinanap ang pangalan ng CEO ng San Lorenzo Marketing. Mabuti na lang kasi ay kilala niyang may-ari noon. Hindi nagtagal, sumagot ito mula sa kabilang linya. Governor Fulkerson, anong may paglilingkod ko sa inyo? Good day, Mr. Dominguez. May maliit lang akong pabor na hihingin sa'yo kung hindi mo nakakaabala. Sure, Governor. Walang problema. Tungkol ito sa isang aplikanteng nagpunta ngayon sa kumpanya mo. Ang pangalan niya ay Maris Chanco. Yes, Governor. Nasa listahan namin siya ng mga aplikante para sa entry-level position. Ano bang tungkol sa kanya? May ibibigay lang naman akong impormasyon tungkol sa kanya. May bad records kasi siya. Kaya sa tingin ko hindi siya magiging magandang karagdagan na empleyado sa kumpanya mo. Mas mabuting i-consider niyo ang iba pang aplikante kaysa sa kanya. Natigilan si Mr. Dominguez. Halatang nagulat sa sinabi ni Kyler. Kung ganun po ang sinabi ninyo, Governor, walang problema. Ipapatanggal ko agad siya sa listahan ng mga papasang applicants. Salamat, Mr. Dominguez. No, salamat sa iyo, Gov. Nailigtas ang seguridad ng kumpanya ko dahil sa iyo. Walang anuman. Gusto ko lang makatulong. Pagkababa ng tawag, napangiti na lang si Kyler at muli na niyang pinaandar ang sasakyan. Tignan natin ngayon kung may tatanggap pa sa'yo. Pahihirapan kita ngayon na makahanap ng trabaho. Nang sa ganon, magagamit ko ang kahinaan mo. Bulong pa niya sa sarili habang iniisip ang unti-unting pagtagumpay ng kaniyang plano. Sa loob ng halos isang buwan, walang tigil si Marie sa pag-a-apply sa iba't ibang kumpanya. Bit-bit ang kakaunting pag-aasang makahanap siya ng trabaho. Sa simula, puno pa siya ng lakas ng loob, kahit sa kabila ng ilang rejections. Pero habang tumatagal, unti-unti nang sumisiksik ang pagkadismaya sa kanyang isipan dahil parang lahat na lang ay hindi umaayon sa mga gusto at plano niya. Sa araw na ito, napadaan siya sa isang high-rise building sa lungsod, ang Fulkerson Prime Realty. Katiting na lang ang natitira niyang pag-asa at halos paubos na rin ang natitira niyang pera na hiniram pa niya sa kaibigan niya. Sana naman pumasa na ako dito. Hindi ko na kasi maintindihan kung bakit ako nare-reject sa mga pinag-a-applyan ko. Confident naman akong fit ako sa position. Wala naman akong balat sa puwet. Pero bakit parang mailap sa akin ng trabaho? Dalangin na tanong ni Maris sa sarili habang pilit na pinapalakas ang loob nang makapasok na siya sa lobby ng kumpanya. Good morning, ma'am. May appointment po ba kayo? Tanong ng receptionist nang makita siyang papalapit. Wala po pero gusto ko sanang magpasa ng application. Sagot ni Maris. Pilit na pinapanatili ang ngiti sa muka kahit ramdam niya ang labis na kaba. Ngumiti ang receptionist at inabot ang isang form. Pwede po ninyong sagutan ito. Dito po sa Fulkerson Prime Realty, very strict kami sa pagkuha ng empleyado, kaya make sure lang po na kumpleto ang details nyo. Nagpasalamat si Maris at agad na nag-fill up sa form. Pwede ko bang ma-check ang credentials mo, ma'am? Gusto ko lang tingnan. Hiling ng receptionist sa kanya. Wala pong problema. Check nyo lang po. Habang tinitignan ng babae ang mga dokumento niya, napapangiti ito. Wow! Mukhang malaki ang chance mo na ma-hire dito, ma'am. Talaga po? Paano niyo po nasabi? Tanong ni Maris na tila nabubuhay ng pag-asa. Sa dakilang chismosa ako dito sa kumpanya.
Lahat ng na-hire dito ay na-check ko rin ang mga credentials nila. At gaya nila, maganda rin ang background, kaya tingin ko, papasa ka dito. Naku, sana nga po magdilang anghel ka at makapasa ako. Kailangan na kailangan ko po talaga ng trabaho eh. Tugon niya, hindi niya mapigilang mapangiti. Nginitian lang din siya ng receptionist. Pinaupo muna siya nito at inabisuhan na hintay na lang na tawagin siya. Samantala nasa opisina naman sa Kapitolyo si Kyler nang makatanggap siya ng tawag mula kay Leo, ang private investigator niya. Gob, guess what? Ang kumpanyang in-applyan ngayon ni Miss Maris Chanco ay ang Fulkerson Prime Realty, ang pag-aari ng kapatid mo. Natigilan si Kyler. Kaagad siyang napatayo mula sa swivel chair. Talaga? Naubusan na talaga siya ng pag-a-applyan at nakarating na siya sa kumpanya ni Kuya Kaiden. Bulalas ni Kyler. Kailangan mo nang balaan kaagad ang kapatid mo tungkol dito, Gov. Bago pa mahuli ang lahat lalo't nasa labi na rin kasi si Miss Chanco. Suwestyon ni Leo. Sige, salamat sa pag-abiso, Leo. Sagot ni Kyler bago binaba ang tawag, pagkatapos ay agad niyang tinawagan ng kapatid. Kuya Kaiden, please pick up the phone. Kuya, nasan ka ba? Answer my calls. The hell, Kuya? Why you're not answering? Napahilamos si Kyler sa mukha matapos niyang makailang tawag. Ngunit hindi pa rin sinasagot ng kapatid. Hays, wala akong choice kundi ang puntahan ka, Kuya. Desisyon ni Kyler at kagad siyang lumabas ng opisina. Habang nagmamaneho papunta sa kumpanya ng kapatid si Kyler, sinubukan niya pa rin itong tawagan. Nakailang dial ulit siya bago tuluyang sumagot si Kaiden. For pet's sake, Kuya, where have you been? Ba't ngayon mo lang sinagot ang tawag? Bulyaw niya sa kapatid. Oh, kalma. Baby, kalma. Masyado ka namang mainit, bunso. Nagbawas lang ako eh. Ikaw ba nagdadala ka ng cellphone sa banyo? Katwiran ng kapatid niya. Rinig niya pang paghagikik nito. Syempre no. Anyway, are you busy ba, Kuya? Medyo lang, bunso. May meeting ako mamaya, bakit? Gusto ko lang sabihin sa'yo na may nag-a-apply dyan sa kumpanya mo na hindi mo dapat hayaang matanggap. Really? Who's that someone? At mukhang interested yata ang kapatid ko for the sake of my company. Natigilan saglit si Kyler bago nakapagsalita dahil pinag-isipan niya pa kung sasabihin niya ba o hindi. Pero wala na siyang natitirang oras. Maris Chanco. Pagkasabi niya nun ay bigla na lang humagalpak ang kapatid niya sa pagtawa. Oh really? Your ex? What a small world, Kyler. Naalala ko na siyang ex mo nung college. Yung babaeng kinabaliwan mo pero iniwan ka lang bigla, right? Shut up, Kuya. Don't remind me about that. Sigaw niya sa kapatid. Basta, wag mo siyang hayaang makapasa. May plano ako at wag mong sisirain yun, okay? Okay, fine. I-inform ko agad ang HR na i-dismiss agad ang application niya. O ano, satisfied? Good, Kuya. Kaya ikaw ang paborito kong kapatid eh. Pambobola niya rito. Makakarating yun kay Caleb. Anyway, I have to go now. I need to prepare for my next meeting. Nang matapos ang pag-uusap nila, nagpatuloy pa rin si Kyler sa pagmamaneho patungo sa kumpanya ni Kaiden. Gusto niya kasing makita ng harap-harapan ang reaksyon ni Maris kapag hindi ito natanggap. Samantala habang hinihintay ni Maris ang turn niya para sa interview, napansin niya na tila may pagbabago sa atmosphere. Parang nagkaroon ng tensyon sa opisina. Ilang saglit lang, lumapit ang receptionist sa kanya. Miss Chanco, pasensya na po pero hindi na po namin kailangan ng additional applicants sa ngayon. Unfortunately, nag-cut off na po kami. Mahinahong sabi nito. Ha? Pero kakasubmit ko lang ng form. Hindi man lang ba nila i-review ang application ko? Sabi mo mataas ang chance ko na makapasa. Sayang naman kung hindi niyo i-consider. I'm sorry po pero yun po ang utos mula sa management. Still, thank you for your interest. Sagot ng receptionist bago bumalik sa mesa nito. Naiwan si Maris na nakatayo sa gitna ng hallway. Hawak ang folder niya. Ngayon ay tila tuluyan na siyang nawala ng pag-asa. Bakit ganito? Parang lahat na lang ng kumpanya ayaw akong tanggapin. Ano ba talagang problema sa akin? Halos naluluhang tanong niya sa kanyang sarili. Dahil sa pagkadismaya, sumakay na lang si Maris sa elevator para umuwi na lang. Ngunit bago sumara ang pinto, isang pamilyar na lalaki ang pumigil dito at pumasok din sa loob. Maris?
What are you doing here? Tanong ni Kyler. Kunwari ay nabigla sa pagkakita sa kanya pero sinundan niya talaga ang dalaga. Agad siyang napalingon dito at nanlaki ang mga mata nang makita si Kyler na nakangiti at naglalakad papunta sa tabi niya. Kyler? Anong ginagawa mo rito? Don't tell me sinusundan mo ko. Nauutal niyang tanong. Really? Ba't naman kita susundan? Ikaw nga dapat ang tinatanong ko niyan kasi nandito ka sa kumpanya ng kapatid ko. Nalaglag ang panga ni Maris sa kaniyang narinig. Oo nga pala. Ba't hindi ko kagad na-realize yun? Sa kapatid niya nga palang kumpanyang to. Pagkausap ni Maris sa kaniyang sarili bago niya muling tinignan ng diretso ang binata. Ako? Mag-a-apply? Hindi no. May binisita lang ako dito. Ngumiti si Kyler matapos niyang magsinungaling. Ngunit may halong kapilyuhan ang mga tingin nito. Come on Maris. Wala naman akong sinabing mag-a-apply ka. Huwag mo nang itanggi. You're here to apply. Pagkasabi nun ni Kyler, ay agad nitong inago ang folder na hawak niya. Ano ba? Ibalik mo sa akin yan. Pilit na pag-agaw ni Maris ngunit masyadong matangkad si Kyler at inilalayo pa nito ang folder kaya hindi niya makuha yon mula sa binata. Paano mo ito ipapaliwanag ngayon, ha? Tanong ni Kyler habang pinapakita sa harap niya ang finil-upan niyang form kanina. Ano naman kung nag-a-apply ako? May problema ka ba ron? Wala naman. Pero tell me, pumasa ka ba? Hindi mo na kailangang malaman. Hindi na importante yun. Huwag ka nang matigas dyan. Sabihin mo na lang, may i-offer pa naman ako sa'yo na alam kong ikakatuwa mo. Natigilan si Maris sa kaniyang narinig. Hindi man niya alam kung ano ang offer nito. Bigla siyang naging interesado. Oo na, hindi na ako pumasa. Okay na ba yun? So, ano nang sinasabi mong i-offer mo? Alam mo, sakto lang talagang timing ng pagkikita natin. Ano bang ibig mong sabihin? Pwede bang diretsuhin mo na lang ako? Tanong ni Maris halatang naiirita pero pinipigilan lang niya ang sarili dahil ayaw niyang maulit ang nangyari sa job fair noon. Simple lang, gusto kitang alokin ng trabaho. As a private assistant ko. Sa Kapitolyo ka magtatrabaho. Pasado ka naman sa mga standards ko, kaya hindi mo na kailangan mag-apply. Pag-amin ni Kyler habang pinapanood ang reaksyon niya. Yun talaga ang plano ng binata. Kaya nito, kinakausap ang bawat kumpanyang pinag-a-applyan ni Maris para hindi siya tanggapin ng mga ito. At kapag nangyari yun ng paulit-ulit, mawawalan siya ng pag-asa. At doon papasok sa eksena si Kyler para alokin siya ng trabaho. At gagamitin ni Kyler ang kahinaan niya at pagkadesperada para madali siyang mapapayag. Napaisip si Maris ng ilang sandali. Sa kabila ng hiya niya sa binata, desperada na siyang magkaroon ng trabaho, kaya wala na siyang ibang opsyon. Kailan ako magsisimula? Mahinahong tanong ni Maris. Ngumiti muli si Kyler. Kahit ngayon na, dapat sumama ka na sa akin sa Kapitolyo para pumirma ng kontrata. Ayos ba yun? Sige, payag na ako. Hindi nagdalawang isip na pagpayag ni Maris. Buo na ang kaniyang desisyon. Pagkarating nila sa Kapitolyo, tahimik lang si Maris habang sinusundan si Kyler papunta sa opisina nito. Hindi pa rin niya alam kung ano ang eksaktong trabaho niya bilang private assistant. Pero sa isip niya, ano bang trabaho ay mas mabuti ng meron kaysa magpalipas ng araw na wala siyang kinikita. Pagbukas ng pintuan ng opisina, bumungad kay Maris ang isang maluwag at elegante nitong espasyo. Ang malaking bintana kung saan tanaw mula rito ang buong syudad. Nang tumungo naman ang kaniyang tingin sa desk ni Kyler, ay napansin niya agad ang neatly arranged papers at ilang gold-plated nameplate na may nakasulat na Governor Kyler Fulkerson. Wow, ang layo na talaga ng narating mo. Hindi napigilang sambit ni Maris habang iniikot ang paningin sa paligid. That's the fruit of my hard work. Pero hindi lang naman yun ang dahilan kung bakit ka nandito, Kyler. Maswerte ka kasi may magandang privilege ka. Galing ka sa mayamang pamilya. May connection ka na kaya mong lapitan kahit kailan. So, sinasabi mong hindi ko pinaghirapan to? Hindi ko sinasabi yan Pero tingnan mo rin ang realidad. Ako, ginawa ko ng lahat. Iginapang ko na yung small business ko. Trinabaho ko mula umpisa. Pero kahit anong effort ko, parang hindi pa rin sapat. Bakit? Kasi wala akong magandang privilege o malalaking connection tulad ng sayo. Ay,
I never look it that way. Matapos yon ay nagkatitigan lang ang dalawa. Ngunit hindi natagalan ni Maris na tumitig sa mga mata ng binata kaya siya ang unang umiwas. Nasaan na yung kontrata? Para mapirmahan ko na. Pag-iiba niya habang umiiwas ng tingin. Ngumiti si Kyler at tinuro muna ang sofa sa tabi. Umupo ka muna. Kukunin ko lang ang kontrata. Tahimik na umupo si Maris. Pinagmamasdan niya si Kyler habang kinukuha nito ang isang folder mula sa drawer. Agad nitong inilapag sa harap niya ang kontrata kasama ang isang mamahaling pen. Here, all you have to do is to sign it. Then, we're all good. Kaagad yung inagaw ni Maris sa binata. Mabilis niyang hinanap ang section na pipirmahan niya at hindi na siya nagdalawang isip na lagdaan iyon dahilan para palihim na mapangiti ang binata. Hindi mo ba babasahin muna? Para sigurado kang walang mali? Inosenteng tanong ni Kyler. Hindi na. Masyado yung mahaba. Basta ang gusto ko ngayon ay magkaroon ng trabaho. Ano bang pinakalaman nito? Ngumiti si Kyler. Bahagyang tumalikod at tumingin sa bintana. Wala ka namang kailangang ikabahala. Simple lang ang kontrata. Magiging private assistant kita. Hindi naman ganun kahirap ang trabaho mo. And you'll get the privileges you're talking about earlier. Tiwala ka naman sa akin, hindi ba? As if namang may iba akong option, kaya magtitiwala na lang sa'yo. Something na hindi mo nagawa 2 years ago. Natigilan si Maris matapos yung marinig mula sa binata at hindi na siya nakapagsalita pa. I'm just kidding. Bawi ni Kyler. Pwede bang wag na nating pag-usapan yun? It's already from the past. Ngumiti si Kyler at dahan-dahang lumapit sa kanya. Nang bahagya itong yumuko para maglapit ang kanilang muka, bahagya siyang napaatras sa pagkakaupo. The important is the present, right? Pabulong nitong sabi sabay kuha ng folder mula sa kamay niya. Umayos na ito ng pagkakatayo at ibinalik na ang folder sa drawer. Perfect. Welcome to my office, Maris. Starting today, you're officially my private assistant. Sa mga sumunod na araw, nagulat si Maris sa klase ng trabaho niya. Hindi kasi ito tulad ng inaasahan niya na magiging abala siya sa pag-aayos ng mga papeles, pagtawag ng mga kliyente o paggawa ng mahihirap na errands. Tila wala naman siyang ginagawang mabigat. Sa halip, para lang siyang espesyal na bisita sa opisina ni Kyler. Maris, gusto mo ba ng coffee? Pinaghandaan kita ng hazelnut latte. Sabi ni Kyler habang iniaabot ang isang cup ng kape sa kanya. Nag-aalangan siyang tinanggap yon. Salamat. Pero Gov, hindi ba dapat akong gumagawa ng ganito para sa'yo? Nginitian lang siya ng binata at wala siyang nakuhang sagot mula rito. Hindi lang yun ang nakakagulat at nagpapagulo sa isipan ni Maris. Lalo na't isang araw, iniabot sa kanya ni Kyler ang isang maliit na velvet box. Ano to, Gov? Tanong ni Maris habang tinititigan ang maliit na kahon. Buksan mo na lang. Sagot ni Kyler. Nakaupo sa gilid ng desk niya at iniinom ang kaniyang kape. Pagbukas ni Maris, tumambad sa kaniyang paningin ang isang set ng kumikinang na mga alahas. Dahilan para manlaki ang mga mata niya. May isang pares ng hikaw doon, kwintas at bracelet na gawa sa diamond. Mamahalin to ha? Para sa akin ba to? Yeah, para sa'yo yan. Gusto ko lang naman na magmukha kang mas presentable sa trabaho. Pero bakit kailangan ko ng ganito kamahal? Pwede naman kahit yung nandyan lang sa Maris. Putol ni Kyler, sabay tingin ng diretso sa mga mata niya. You're a gem who deserve to be paired with diamonds. Natigilan siya sa mga binitawang salita ng binata. Bagamat nag-aalangan, wala nang nagawa si Maris kundi tanggapin ang regalo nito. Sa totoo lang, natutuwa siya pero hindi niya maaalis ang pakiramdam na may kakaiba sa ginagawa ni Kyler. Simula noon, kung ano-ano pang natatanggap niya mula rito. Mapa brand new phone na latest model, luxury bags at pinagsha-shopping siya at sinasama sa mamahaling restaurant. At ayon kay Maris, daig pa niya ang princess treatment hanggang sa... Maris, may pupuntahan tayong importante ngayon. Sabi ni Kyler habang papasok ito sa opisina. Importanteng meeting ba to? Tanong ni Maris habang inaayos ang buhok niya sa harap ng salamin. Parang ganun nga. Pagkarating nila sa isang mamahaling building, bumaba sila sa sasakyan.
at isang luxury jewelry shop ang nasa harapan nila. Kyler, anong gagawin natin dito? Tanong niya, halatang naguguluhan. Ngumiti si Kyler at tinuro ang entrance. May bibilhin lang tayo para sa'yo bago tayo pumunta sa appointment natin. Na naman? Hindi ba't binigyan mo pa lang ako ng alahas nung nakaraan? Ito naman ay ibang klase, brand at ibang design kaya relax ka lang. Habang nasa loob, pinakita ni Kyler ang isang mamahaling singsing. Bagay ito sa'yo, hindi ba? Tanong nito na parang walang ibang tao sa paligid. Kyler, ano bang ginagawa mo? Para saan bang lahat ng to? Gusto ko lang siguraduhin na nakukuha mo ang tamang treatment bilang private assistant ko. Tamang treatment? Hindi naman ganito ang normal na pagtrato sa mga assistant. Nilapit ni Kyler ang mukha nito patungo sa kanya dahilan para ilang pulgada na lang ang pagitan ng kanilang mga muka. But you're a different case, Maris. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Maris na nauutal. Hindi kinakaya ang titig ng binata. You'll know about it later, but for now, let's pay for this ring because it suits you well. Tumungo na ang binata sa counter habang si Maris ay natulos sa kanyang kinatatayuan. Hindi malaman kung ano bang dapat niyang maramdaman sa mga ikinikilos ni Kyler. Pagkaalis nila mula sa jewelry shop, nagmaneho na ulit si Kyler patungo sa sinasabi nitong appointment. Hindi naman maiwasan ni Maris na ma-curious kung saan talaga sila pupunta. Kyler, bakit parang medyo napapalayo tayo sa Kapitolyo? Saan ba talaga itong importanteng pupuntahan natin? Tanong niya habang nakatingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Relax ka lang, Maris. Malapit na tayo. Sagot ni Kyler. Kaswal pa rin ang tono. Ilang minuto pa ang lumipas. Huminto sila sa harap ng isang malaking condominium building. Ang istruktura nito ay modernong-moderno. At halatang para sa mga nasa upper class. Bumaba na si Kyler ng sasakyan at pinagbuksan pa siya ng pinto ng binata. Gov, sigurado ka bang dito ang appointment natin? Condominium naman to. Tanong ni Maris. Halata sa mukha ang pagtataka. Ngumiti lang si Kyler at hindi siya sinagot. Sa halip, sinenyasan siya nitong sumunod dito papasok. Agad silang sinalubong ng isang staff na mukhang manager ng building. Governor Fulkerson, welcome back po. Ready na po ang unit para sa inyo. Sabi ng staff. Salamat. Sagot ni Kyler. Bago nito, tiningnan si Maris na halatang hindi na maitago ang pagka-curious. Halika na. Sumakay na sila sa elevator at dinala sila ng staff sa ika-6 na palapag. Hanggang sa marating nila ang isang unit. Pagkapasok pa lang nila, bumungad agad ang napakaganda at maluwag na condo unit. Iniwan naman sila ng staff dito. Hindi napigilang maglakad-lakad ni Maris sa paligid habang pinagmamasdan ng bawat detalye nito. Napansin niya ang malawak na sala, ang floor-to-ceiling windows na tinawang buong lungsod, at ang interior design nito ay napaka-elegante at moderno, na may halong soft feminine touches, mga pastel-colored na mga unan, sleek na furniture at mga bulaklak sa iba't ibang sulok. I wanna know your opinion, Maris. Maganda ba para sa itong unit? Baling sa kanya ni Kyler. Oo, ang ganda ng unit na to. Sa itsura pa lang hindi ka natalo. Tugon niya habang inililibot ang buong lugar. Spacious siya at mukhang komportable. Pero para sa'yo ba to? Kasi ba't parang pangbabae ang style? Sa tingin mo ba, bagay ito sa'yo? Biglang tanong ni Kyler. Nakangiti habang pinapanood siya. Sa akin? Bakit naman magiging bagay sa akin to? Syempre hindi. Para lang to sa may mga kaya sa buhay. Lumapit si Kyler sa kanya at tumingin ng seryoso. Kasi para sa iyong mga to. Ano? Para sa akin? Anong ibig mong sabihin? Bulalas ni Maris. Lahat ng nakikita mo dito, sa'yo na to. Binili ko ang condo unit na to, just for you. Kyler, ano na naman to? Ang dami mo nang ginagawa at binibigay para sa akin. Una, binigyan mo ako ng trabaho, mga alahas, mamahaling gamit, itong singsing, tapos ngayon, kondo? Bakit mo ba ginagawa to? Because I can. Oo, I know naman na you can. Pero hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit ganito. Sa totoo lang, sapat na sa akin yung binigay mo na trabaho. Pero ang mga to, ano ba talagang dahilan mo? Hindi agad sumagot si Kyler. Sa halip, tumingin siya sa paligid.
parang nag-iisip pa siya kung paano sisimulan ang pagpapaliwanag. Ngunit sa huli, tumingin siya ng diretso kay Maris habang tumatango-tango. You're right, Maris. Hindi ko nga to ginagawa ng walang dahilan. Gusto ko maging komportable ka. Gusto kong siguraduhin na hindi mo na kailangang maghirap ulit. Tugon ni Kyler na umaasang sapat na ang paliwanag niyang ito. Pero bakit, Kyler? Hindi ba trabaho lang naman ang usapan natin? Bakit parang sobra na to? Tanong ni Maris. Pilit hinahanap ang sagot sa mga mata ng binata. Napabuntong hininga si Kyler bago kinuha ang cellphone sa bulsa ng pants nito. Pagkatapos ay pinakita nito sa kanya ang screen ng phone. Tumambad sa kaniyang picture ng kontrata na pinirmahan niya noon. Basahin mo ng mabuti ang kontrata na pinirmahan mo. Kinuha naman ito ni Maris at maya-maya'y nanlaki ang mga mata niya sa nabasa. Teka, totoo ba to? Yeah, that's the result of not reading the contract before signing it. Sabi ni Kyler, bakas ang bahagyang kasiyahan sa tono. Kyler, sigurado ka ba talaga dito? Ito ba talaga yung pinirmahan ko? Baka naman pinagtitripan mo lang ako Totoo yan. Nakita mo naman ang pirma mo, hindi ba? Tsaka kung gusto mo talagang makasigurado, pwede mo namang tignan sa opisina ko ang kontrata. Pero, as you can see, nakalagay dyan na bukod sa pagiging private assistant ko, may iba kang responsibilidad at isa na ron ang pagiging sugar baby ko. And you can't do anything about it. Sugar baby? Kyler, anong klaseng biro to? Hindi to biro, Maris. Totoong-totoo ang lahat ng yan. Lahat ng ginagawa ko para sa'yo, mula sa trabaho, mga alahas, ang kondo na to, lahat yan ay bahagi ng arrangement natin. In short, that's all your benefits as my sugar baby. And to remind you, ikaw mismo ang pumayag dyan nung pinirmahan mo ang kontrata. Natulala si Maris habang pilit inuunawa ang sitwasyon. So, ibig mong sabihin, lahat ng ito, may kapalit, tama ba ako? Ngumiti si Kyler at tumango. Sinabi ko naman sa'yo ang lahat ng gusto mo, makukuha mo. Pero syempre, may mga bagay din akong gusto. At sa tingin ko, alam mo na kung ano yun. Hindi ko alam kung anong ibig mong sabihin. Kung ganun, hayaan mo akong ipaliwanag sa'yo ng mas malinaw. Wika ni Kyler habang dahan-dahan itong lumalapit sa kanya. Hindi naman makagalaw si Maris sa kanyang kinatatayuan. Samantala, bahagyang yumuko ang binata upang maglapit ang kanilang mga muka. At bago pa man makariyak si Maris, nahuli na ng binata ang kaniyang mga labi at mariin siya nitong hinalikan. Nang sandaling yon ay bumalik sa alaala ni Maris ang panahon nung magkarelasyon pa sila ng binata. Hindi niya mawari sa sarili kung bakit hindi siya tumutol sa paghalik ni Kyler. At dahil siguro sa kaniyang pagkamis sa halik nito, kusa na siyang gumanti. Pagkalipas ng ilang sandali ay mas naging mapusok ang kanilang paghahalikan. Hanggang sa huli na nang na-realize ni Maris na pareho na silang walang saplot at hindi natapos ang araw na yon na hindi siya tuluyang inangkin ng binata. At natukso na rin si Maris na isuko ang kaniyang katawan dito. Matapos ang nangyari sa kanilang dalawa ay binalot sila ng katahimikan. Tanging ang paghabol ng hiningang maririnig sa kanilang dalawa dahil sa pagod na kanilang natamo matapos ang mainit nilang sandaling pinagsaluhan. Magkatabi sa malambot na kama sina Kyler at Maris. Parehong walang saplot at tumatagaktak ang mga pawis matapos ang nangyari sa kanila. Unti-unting tumingin si Maris sa binata na nakahiga sa tabi niya. Ang kanang braso nito ay nakapatong sa noo at tila nagmumuni-muni. Kyler. Mahina niyang tawag sa pangalan nito habang nakatingin ito sa kisame. Pwede ba kitang tanungin? Marahang lumingon si Kyler sa kanya. Sure. Ano yun? Napatingin si Maris sa mga mata ng binata. Nagdadalawang isip kung itutuloy ang gustong itanong dito. Pero sa huli, nag-ipon siya ng lakas ng loob. Sa dami ng pwedeng babae. Bakit ako? Bakit ako pang pinili mong maging... Bahagya niyang nilunok ang sariling laway bago ituloy ang huling salita. Sugar baby mo. Napangiti si Kyler. Umupo ito at sumandal sa headboard habang nakatingin sa kanya. Maris, hindi pa ba obvious? Obvious na ano? Anong ibig mong sabihin? Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman ko para sa'yo. Ikaw pa rin ang mahal ko.
Halos mabingi si Marie sa tibok ng puso niya matapos marinig ang sinabi ng binata. Hindi niya alam kung paano tutugon, kaya't umiwas siya ng tingin. Kyler. Totoo ang sinabi ko. Simula nung iniwan mo ko, hindi ko na nagawang mag-focus sa ibang babae. Kahit sino pang subukan kong makasama, mahalin, o tangkaing ipalit sa'yo. Wala pa rin eh. Laging ikaw ang naalala ko at nakikita ko sa kanila. Ikaw lang, Maris. At sa nangyari sa atin, doon ko lalong napagtanto na sa'yo ko lang kayang gawin to. Sorry, Kyler. Napakunot noo ang binata. Ba't ka nagsusorry? Sorry sa lahat-lahat. Sorry sa ginawa ko noon at sa biglaan kong pakikipaghiwalay sa'yo. Alam kong nasaktan kita ng sobra. Hindi umimik si Kyler. Tahimik lang siyang nakatingin sa dalaga. Hinihintay ang mga susunod nitong sasabihin. Ang totoo kasi niyan, nung mga panahon na yun, hindi ko kayang pagsabihin ng relasyon natin at ang binubuo kong sariling negosyo. Gusto kong mag-focus doon. Gusto kong itaguyod yun na walang iniisip na iba. Kaya kahit na mahal kita, kailangan kitang i-let go. Napatango si Kyler, pero bakas pa rin sa mukha nito ang kaunting lungkot sa nangyari. Kung sana sinabi mo lang noon ang nararamdaman mo at ang dahilan mo, baka natulungan pa kita at hindi na natin kailangang umabot sa paghihiwalay. Iyon nga rin ang isang dahilan kung bakit umabot ako sa ganung desisyon. Alam kong tutulungan mo ako dahil hindi nakakapagdudang kaya mo. Dahil mapera ka. Pero ayokong mangyari yon, Kyler. Ayokong magmukhang dependent ako sa'yo. Gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Na kaya kong magkaroon ng sariling matagumpay na negosyo na hindi ako umaasa sa tulong ng iba. Pero, ang sakit lang na nabigo ako. Ang sakit ng realidad. Kaya doon ko napagtanto na maswerte palang mga may pribilehiyo. Napangiti ng bahagya si Kyler. Hinawakan ito ang pisngi niya at pinahid ang luha niya gamit ang hinlalaki nito. Hindi napansin ni Maris na napaluha na pala siya. Maris, alam kong importante sa iyo ang maging independent at naintindihan ko na ngayon kung bakit mo ginawa yun. Pero sana, sinabi mo pa rin sa akin, kahit masakit, mas pipiliin kong malaman ang dahilan kaysa talikuran mo ko na walang nakuha na paliwanag. Tumango si Maris habang patuloy sa pag-iyak. Sorry talaga, Kyler. Sorry kung nasaktan kita. Sana mapatawad mo ko. Matagal na kitang napatawad. Sa totoo lang, ang mahalaga sa akin ngayon ay yung sinabi mo sa akin ng totoo. Tugon ni Kyler. Sa pagkakataong ito ay puno ng sinseridad ang mukha ng binata. Napangiti si Maris kahit patumutulo pa rin ang luha niya. Salamat, Kyler. Nag-adjust ito ng pagkakaupo at kinuha ang kamay niya. Pinisilyo ni Kyler at tinitigan ang dalaga ng diretso sa mga mata. Pero Maris, may gusto kong itanong sa'yo. At sana, sagutin mo ng totoo. Ano ang gusto mong malaman? Pwede ba ulit natin subukan ang relasyon natin? Baka pwede pa nating bigyan ng pangalawang pagkakataon ng pagmamahalan natin noon. Halos hindi makapagsalita si Maris. Hindi niya inaasahang maririnig niya pa ito mula kay Kyler. Pero sa kabila ng lahat, alam niyang ayaw na rin niyang magpanggap. Kahit kailan, hindi naman talaga nawala ang nararamdaman niya para sa binata. Hanggang ngayon pa naman, ay ikaw pa rin ang mahal ko. Hindi nagbago yun. Kaya oo, pumapayag ako. Malawak na napangiti si Kyler at walang sabi-sabing hinila nito si Maris papalapit para yakapin. Sa yakap na yon, ramdam ng dalaga ang init at sinseridad ng binata. Thank you, Maris. Bulong ni Kyler sa kaniyang tenga. Simula ngayon, hindi ko na hayaang masira ulit ang relasyon natin. I will take care of you, no matter what. And I will love you every single day, without fail, for the rest of my life. Hindi ko na hayaang may anumang bagay o sino man ang pumigil sa atin. You mean everything to me. I'll prove it in every little way I can. Napaluha na lang muli si Maris habang ninanamnamang bawat salitang sinabi ng binata. Kaya mas napayakap siya ng mahigpit dito na tila ayaw na niya itong makawala pa. Simula nung nagkabalikan sina Kyler at Maris,
na puno ng lambingan at harutan ng bawat araw nila. Kahit sa trabaho, hindi nila maitago ang kanilang sweetness. Isang araw, sa opisina ni Kyler, abala si Marie sa pag-aayos ng mga papeles sa desk nito. Samantalang si Kyler naman ay nakaupo sa swivel chair. Pinapanood lang siya habang seryosong nagda-type sa laptop. "Darling," tawag ni Kyler, dahilan para mapalingon ng dalaga. "Anong darling? Kailan pa naging darling ang tawagan natin, ha?" Tanong ni Maris na may bahid ng ngiti. Pasimpleng kinilig. Tumayo si Kyler at lumapit sa kanya. "Ngayon lang. Bakit? Ayaw mo ba?" "Hindi naman sa ayaw. Nagtaka lang ako, no?" Napangiting muli si Kyler bago may kinuha na isang bagay mula sa bulsa ng suot nitong pants. "May regalo pala ako sa'yo." Sambit nito habang inilalahad yon sa harapan niya. "Ha? Ano na naman to? Sabi ko naman sa'yo na hindi mo na kailangang magbigay ng kung ano-ano eh." "Pwede ba naman yun? I just can't help it. Kung pwede nga lang ibigay sa'yo ang buong kalawakan, gagawin ko eh." Sagot ni Kyler kasabay ng nakakalokong ngiti nito na laging nagpapabili sa tibok ng puso niya. "Sira ka talaga." Natawa si Maris. Pilit itinatago ang kilig sa tinig niya. "Sige na, buksan mo na yan, darling." Wala namang nagawa si Maris kundi buksan yon. Bumungad sa kaniyang isang kwintas na may pendant na hugis maliit na antique lock. May nakaukit pang apoy sa gitna nito, habang ang keyhole nito ay hugis puso. "Ang ganda nito. Paano ko ba naman tumatatanggihan kung ganito to kaganda?" "Alam mo ba kung bakit yan ang napili ko?" Tanong ni Kyler. Bahagya itong yumuko upang matitigan siya ng mas malapit habang hinahawakan siya sa magkabilang pisngi. "Bakit nga pala?" "Kasi ikaw ang susi ng puso ko. And no matter what happen, I'll protect the flame of our love forever." "Ang corny mo!" Kontra ni Marie sabay palo ng mahina sa balikat ng binata. Ngunit hindi niya may tatangging kinilig siya rito. Maingat na inilagay ni Kyler ang kwintas sa leeg niya. "Perfect. Sabi na nga ba't hindi ako nagkamali na bagay yan sa'yo?" Sabi nito nang matapos itong ayusin at tinitigan siya ng husto. "Alam mo, minsan, parang gusto ko na lang magtayo ng jewelry shop dahil sa dami ng binibigay mo sa akin eh." "Kulang pa nga yan eh. Sabihin mo lang sa akin kasi kung gusto mo, bibilhin ko ang jewelry shop para sa'yo. Gagawin ko talaga yun kaagad." Nagtawanan at nagharutan lang silang dalawa bago bumalik silang pareho sa kanilang ginagawa. Sa loob-loob ni Marisa ay alam niyang napakaswerte niya na muling makasama si Kyler. At higit pa ron ay nagkabalikan sila. Sa bawat araw na lumilipas ay mas lalong naging sweet ang dalawa. Kahit sa gitna ng trabaho ay hindi sila nagpapaawat. May mga pagkakataon din na kahit sa opisina ni Kyler ay may nangyayari sa kanilang dalawa. Lalo kapag hindi nila napipigilan ng matukso sa isa't isa. Makalipas ang ilang linggo, habang abala si Marie sa pag-aayos ng mga dokumento sa opisina ni Kyler, bigla siyang nahilo kaya agad siyang napakapit sa gilid ng desk at napahawak sa kanyang ulo. "Darling, what's wrong? Okay ka lang ba?" Tanong ni Kyler nang mapansin niyang natigilan ang dalaga. "Okay lang ako. Huwag mo akong intindihin." "But you seems not okay." Nahilo lang kasi ako. Siguro dahil lang sa pagod kasi, di ba nakwento ko na rin sa'yo na ilang araw na rin akong abala sa pag-aayos sa kondo. Kasi gusto ko siyang i-rearrange. Ayun, hindi lang maiwasan na magbuhat ng mabibigat. Kumuha si Kyler ng isang basong tubig. Lumapit ito sa kanya at hinawakan siya sa balikat. "Inumin mo muna to. At saka dapat sinabihan mo ko na may mga bubuhatin ka palang mabibigat. Para ako na sanang gumawa nun para sa'yo. O kahit man lang nag-hire tayo ng gagawa nun para hindi ka na sana napagod pa ng husto." "Sorry na. Hindi na kasi kita inistorbo kasi alam ko ang dami mong ginagawa nitong mga nakaraan. Mga importante pa naman ang mga yun." Hinawakan siya ni Kyler sa magkabilang pisngi at pinaglapit ang kanilang mga muka. "Kaya kong gawa ng paraan ng mga yun, darling. Dahil mas importante ka sa akin, okay?" Tumango na lang din si Maris. "Yes, darling." Dahil doon ay hinalikan siya ng binata sa labi. "Sige, maupo ka muna dyan para makapagpahinga ka. Ako na muna ang gagawa ng mga to." Kinagabihan,
Habang magkasama sila ni Kyler pauwi galing sa Kapitolyo, bigla na namang sumakit ang ulo ni Maris. Agad siyang napahawak sa sintido at napaupo ng diretsyo. What happened? Nahihilo ka na naman ba? Tanong ni Kyler. Palipat-lipat ang masulyap nito sa harap ng kalsada at sa kanya. Oo ewan ko ba dito. Halos maghapon na nga lang ako nagpapahinga sa opisina mo. Tapos hindi pa rin nawawala. Magpatingin na kaya tayo sa doktor. I think hindi na yun normal. Ano ka ba? Wag na Kaya ko pa naman. Tsaka baka bukas okay na ulit ako. Gusto ko lang makasigurado, darling. Nag-aalala ako sa'yo Isinukbit ni Maris ang kanyang kamay sa braso ng binata at marahan niyang inihiga ang ulo sa balikat nito. Thank you sa pag-aalaga mo sa akin, darling. Pero ayos pa naman talaga ako. Napapailing-iling ang binata. Darling naman Sige, ganito na lang. Kapag bukas nahilo pa rin ako, papayag akong pumunta tayo sa doktor. Okay ba yon? Kondisyon ni Maris. Naglalambing ang tono. Sigurado ka ba dyan? Oo nga po, promise. Tumango na lang si Kyler at nagpatuloy na ito sa pagmamaneho para ihatid siya sa kondo. Kinabukasan, maagang dumating si Kyler sa kondo ni Maris para sunduin ito. Nakatayo ito sa harap ng pintuan habang may daladalang bouquet ng bulaklak. Pagbukas ng pinto, agad din napansin ni Kyler ang maputlang mukha ng kanyang nobya kaya hindi niya maiwasang mag-alala. Good morning, darling. Kumusta ng pakiramdam mo? Tanong nito habang inaabot ang bulaklak. Good morning din. Salamat dito. Sagot ni Maris habang pilit na pinapanatili ang ngiti sa kabila ng nararamdamang panghihina. Bakit parang nangihina ka? Tapos ayan ang putla mo pa. Hindi pa rin ba nawawala ang pagkahilo mo? Mas lalo pang hayatang lumala. At kaninang umaga, sumuka pa ako. Pag-amin niya na hindi mapakali habang sinasabi yon. Ano? Sumuka ka? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Nawala sa isip ko Sorry. Hayaan mo na yon, pero halika na. Pupunta tayo sa ospital. This time, hindi ka na pwedeng tumanggi, okay? Hindi na kumontra pa si Maris dahil yun naman ang pinangako niya kahapon. Pagdating sa ospital, mabilis na nilapitan ni Kyler ang nurse sa reception at ipinaliwanag ang kondisyon ni Maris. Agad silang dinala sa isang doktor at matapos ang ilang tanong tungkol sa mga nararamdaman ni Maris, sinabihan sila na kailangan siyang isailalim sa ilang test. Tahimik silang dalawa habang naghihintay ng resulta. Hindi mapigilan ng binatang pabalik-balik na paglalakad sa loob ng consultation room. Samantalang si Maris naman ay nakaupo, napapailing habang pinapanood ang binata. Darling, umupo ka nga. Nakakahilo kang panoorin. Tumigil si Kyler sa paglalakad at tumingin sa kanya. Hindi ako mapakali. Gusto ko nang malaman kung ano ba talagang nangyayari sa'yo. Ang OA nito, daig ko pa yung may malubhang sakit. Ilang minuto pang lumipas bago bumalik ang doktor. Miss Janko, Mr. Fulkerson, I have a good news. Bungad ng doktor. Nagkatitigan ng dalawa sa kanilang narinig. Good news? Ano po yun, Dok? Mabilis na tanong ni Kyler. Ngumiti ang doktor at tumingin kay Maris. Congratulations po, Miss Janko. Buntis po kayo. Ano? Sabay na reaksyon ni na Maris at Kyler. Napatakip ng bibig si Maris. Hindi makapaniwala. Buntis ako? Sure ka ba dyan, Doc? Buntis ang girlfriend ko? Dagdag ni Kyler. You heard it right, Mr. Fulkerson. Based po sa mga test result, nasa 6 weeks na ang pregnancy ng girlfriend mo. Paliwanag ng doktor. Tila, natulala si Maris habang nakatitig sa doktor. Yes, I'm gonna be a dad! Habang si Kyler naman ay napasigaw ng malakas, dahilan para mapatingin sa kanya ang ibang mga tao sa paligid. Tumatalon-talon pa ito sa tuwa bago niyakap si Maris ng mahigpit. Magiging parents na tayo, darling. Yes, I'm so happy right now, darling. This is one of the best day of my life. Sagot ng kanyang nobyo habang patuloy siyang niyayakap nito. Pagkatapos ng appointment, agad nagdesisyon si Kyler na dalhin si Maris sa kanyang bahay para mas maalagaan niya ito ng mabuti. Hindi na pwedeng mag-isa ka sa kondo mo, darling. Dito na lang tayo sa bahay magsasama.
Gusto kong siguraduhin na okay ka at ang baby natin. Aba, dapat lang. Pagkatapos mo akong buntisin, hindi pwedeng ako lang ang mahirapan dito, no? Biro ni Maris dahilan para pareho silang matawa. Sa bawat araw na lumipas, doble-dobling pag-aalaga ang ginawa ni Kyler para sa kanya. Sinisigurado nitong nakakakain siya ng healthy para sa kanilang dalawa ng baby. Palagi siya nitong sinasamahan sa mga regular check-ups at sinisiguradong hindi siya napapagod. Kaya pakiramdam ni Maris ay sobrang swerte niya dahil todo alaga sa kanya ang kanyang nobyo. At very hands-on ito na sobra-sobra niyang na-appreciate. Pagdating ng ika-6 na buwan, mas lalo silang naging hands-on sa kanilang anak. Hindi na rin sila makapaghintay na lumabas na ito. At ngayon, nag-organize pa ng gender reveal celebration ng mag-asawa ng kapatid ni Kyler para sa kanila. Dahil excited na rin ang mga ito. OMG! Ito na yun! Ready na ba kayong dalawa? Tanong ni Margaret sa kanila, ang asawa ni Kaiden. Oo naman, excited na akong malaman kung ano ang baby namin. Tugon ni Kyler. Ako rin, pero kahit ano pa yan, basta healthy ang baby namin, yun ang mahalaga sa akin. Segunda ni Maris. Pero thank you pala sa pag-organize nito ha. Nakakahiya nga naabala pa tuloy kayo. Ano ka ba? Kami naman ni Margaret ang nakaisip nito. Kaya wag mong isipin yun. Kontra sa kanya ni Marjorie, ang asawa ni Caleb. Masisisi mo ba naman kami? Excited lang kami madagdagan ng family natin. Plus, magkakaroon pa ng kalaro ang mga baby namin. Gatong pa ni Margaret. Ba't ba kasi ako nandito? Hindi naman ako part ng family. Nahihiyang bulong ni Joanne sa kaibigan. Ito ang matalik na kaibigan ni Maris. Ano ka ba? Mahalaga ka kay Maris, kaya part ka na rin ng family, giit ni Marjorie. Narinig pala nito ang ibinulong ni Joanne. Oo nga, tsaka makakalimutan ba naman kita? Ikaw nga ang kukunin kong bridesmaid. Dagdag ni Maris. Uy, may nagpaparinig. Narinig mo ba yun, Kyler? May gusto na yatang ikasal sa lalong madaling panahon. Panunokso ni Margaret kaya nagtawanan sila. Alam nyo, narealize ko lang ha? Pare-pareho kayo nagsimula sa pagiging sugar baby. Tapos magkakapatid pa talaga ha? Ang galing naman. Sabi ni Joanne kaya muli silang nagtawanan. It's time for the highlight of the celebration. Maya-maya'y sumigaw ang panganay na kapatid ni Kyler na si Caleb. Sabay-sabay silang napalingon dito. Kung saan may hawak-hawak itong kanon. Maglalabas yun ng usok na may kulay, either pink or blue. Depende sa gender ng kanilang anak. Hiwain nyo na to. Pag hindi ako nakapaghintay, ako nang hihiwa dito. Singit naman ni Kaiden habang hawak-hawak ang cake. Ikaw ba yung magulang ng bata ha? Gumawa ulit kayo ni Margaret para naman mahihiwain ka rin ng sayo. Kontra ni Caleb. Paano? Madaling-madali na naman yan. As usual, palaging kumpanya niya ang nasa isip niyan. Reklamo naman ni Kyler. May business meeting pa kasi ako after nito. Paliwanag ni Kaiden. Anong business meeting? Na-cancel ko na lahat ng meeting mo ngayong araw. Pag-amin ni Margaret. Ha? Bakit mo kinancel? Gulat na tanong ni Kaiden. Para may time ka sa mga kapatid mo. Hindi yung minsan ka na nga lang sumipot na parang kabote. Nagmamadali ka pa. Tugon ni Margaret dahilan para magtawanan silang lahat. Matapos yon ay pumunta na sila sa highlight ng celebration. Iyong mga babae ay sumisigaw na sana ay babae ang anak. Habang yung mga kapatid naman ni Kyler ay boy ang isinisigaw. Hindi naman na makapaghintay ang dalawa kaya hiniwa na nila Maris at Kyler ang cake na may nakatagong kulay sa loob nito. Nang makita nilang kulay blue ang feeling ng cake, napuno sila ng sigawan at palakpakan. It's a boy! Sigaw ni Kyler. Halos hindi mapigilan ang sarili sa tuwa. Sorry girls, hindi umubra ang manifestation nyo. Natatawang sabi ni Maris. But still, congratulations! Okay lang kahit hindi girl. Basta, wag niyo lang bubugbugin ang baby girl ko. Ani Marjorie. Buti naman at boy, para may kalaro ng basketball ang anak namin ni Margaret. Segunda ni Kaiden. Are you happy, darling? Masuyong bulong ni Kyler sa kanyang pinakamamahal na babae. Sobra-sobra. Hindi ko masukat kung gaano ako kasaya, darling. Tugon ni Maris. Nanunubig ang kanyang mga mata dahil sa umaapaw na sayang nararamdaman niya ngayon. Hinawakan siya ni Kyler sa magkabilang pisngi at tinitigan ng husto.
Hintayin lang natin na lumabas si baby at ang kasal naman natin ang pagpaplanuhan natin. Okay? I will give you the wedding you've always dreamed of. Dahil gusto ko sa araw na yon, ikaw ang pinakamasayang babae. Sinserong pangako ni Kyler. At kapag dumating ang sandaling yon, hindi ako magdadalawang isip na pakasalan ka at makasama ka habang buhay. Tugon ni Maris, hindi niya akalaing darating pa pala ang araw na ito, na sa kabila ng mga nangyari, si Kyler pa rin ang lalaking papangakuan niya na makasama habang buhay. Hindi napigilan ni Kyler ang sarili, kaya masuyo niyang hinalikan si Maris sa harap ng kaniyang mga kapatid at mga asawa nito. Kaya naman, pinukol sila ng tuksuhan ng mga ito at napuno ng tawanan ng sandaling yon. Wala na ngang mapaglagayan ng sayang nararamdaman nila ngayon. Kontento na sila sa buhay na meron sila at sa pamilya nilang supportive sa bawat isa na hindi nila ipagpapalit sa anumang bagay. Pagkalipas ng ilang buwan ay tuluyan ng isinilang ni Maris ang kanilang unang anak. Hindi nagtagal, plinano na nila ang kanilang kasal. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil ito ang gusto nilang gawin. At ito ang sinisigaw ng kanilang mga puso. Nauna man ang anak bago ang kasal, hindi iyon naging sukatan ng tamang pamilya para sa kanila. Sapagkat ang pamilya ay hindi nabubuo sa kung ano ang nauna o nahuli, kundi sa kung paano nila pinili ang isa't isa sa bawat araw na dumaan. Kung saan ang kanilang pagmamahalan ay hinubog ng panahon, pinalakas ng pagsubok at mananatiling matatag sa kahit anong darating na bukas. Sabi nila, love is sweeter the second time around. Pero ang totoo, hindi lang ito tungkol sa pagbabalikan. Dahil ito ay tungkol sa kung paano ninyo pinili at pinaglaban ng isa't isa sa pangalawang pagkakataon. Ipinakita ni na Kyler at Maris na ang tunay na pag-ibig, pinili mang wakasan. Hindi pa huli ang lahat para ito'y ipagpatuloy. Hindi perpekto ang naging landas nila. May mga pagkakamali, may mga luhang pumatak, at may mga panahong sumuko sila sa isa't isa. Ngunit sa huli, pinili nilang bumangon at buuin ang pagmamahal na minsan nilang isinuko at pinakawalan. Para kay Kyler, walang limitasyon ang kaya niyang ibigay kapag ito'y tungkol na sa kaniyang minamahal. Mula sa mga alahas, mamahaling gamit at marangyang buhay. Lahat ng yon ay kaya niyang ibigay kahit pa ang kalawakan kung ito ay mamarapatin. Si Maris naman na palaging gustong patunayan ng sarili, natutong tanggapin na hindi niya kailangang lumaban mag-isa. Natutunan niyang minsan ang tunay na lakas ay nasa kakayahang tanggapin ang pagmamahal at suporta ng iba. Lagi nating tatandaan ang tunay na pagmamahal ay hindi nakasalalay sa tamang tiyempo o perpektong ayos ng mga bagay. Hindi ito tungkol sa kung ano ang nauna o nahuli, kundi sa tapang na panghawakan nito, sa tatag na ipaglaban nito, at sa katapatan na piliin ito. Hindi lang minsan, kundi lagit-lagi habang may pagkakataon. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.